Hinayaan ng Diyos na may mang-iwan sa iyo, hindi para masaktan ka lang, hindi para daling ka sa direksyon. Ang dulo nito, pagsashine ng journey mo. Sometimes, ang hirap maintindihan na doon pala sa balon na yon, on that pit, will start yung pagsashine ng journey mo. Alam niyo po, again, gaya ni Joseph, hinayaan ng Diyos na may magbaliwala sa iyo para daling ka sa direksyon. Ang dulo, yung pagsashine at yung tagumpay mo. At gaya ni Joseph, hinayaan ng Diyos na may mang-reject sa iyo, hindi para masaktan ka lang, kundi para daling ka sa direksyon na ang mararanasan mo, isang tagumpay na hindi mo naranasan before. Ikalawa, sometimes our purpose happen at the expense of pain and rejection. Minsan, para makarating ka sa purpose ng buhay mo, kailangan mo munang masaktan. Minsan, para makarating ka sa purpose ng buhay mo, kailangan mo munang ma-reject. Kailangan mo munang may mang-iwan sa'yo. Pansinin niyo si Joseph, nang i-reject at iwan ng mga kapatid niya doon sa balon, that's the moment na simula na pala yon ng pagpunta niya sa purpose ng buhay niya. The same concept sa journey mo. Kahit gaano pa kalalim yung pinagkakabaunan mo dahil may nang iwan sa'yo, ang ibig sabihin pala nun, simula na yon ng kakaibang kwento sa journey mo. Kahit gaano pala kalalim yung pagkakabaon ng sakit dahil may nang reject sa'yo, simula na pala yon ng pagpunta mo sa totoong tagumpay ng journey mo. Hindi pala katapusan yung bumagsak ka, yung ikaw ay nabaon sa kabiguan, yung ikaw ay nabaon sa kasakitan, yung ikaw ay nabaon dahil may nang iwan sa iyo, kung hindi simula pa lang pala yon ng patungo o pagtungo mo sa direksyon na gusto ng Diyos para sa iyo. So, kahit gaano pa kasakit ang rejection na naranasan mo, maniwala ka lang, simula na yan ng bagong kwento sa journey mo. At kahit gaano pa kasakit ang pangiiwan sa'yo ng isang tao, maniwala ka, simula pa lang yan, papunta ka na sa talagang inihahanda ng Diyos na tao para sa'yo. Sa mga iniwan, magpasalamat ka dahil simula na matatagpuan mo na yung talagang para sa'yo na inihanda ng Diyos. Kalawa, bakit pinayagan ng Diyos ang rejection sa journey natin? For a new horizon where your protection and God's providence meet together. Alam niyo po, again, parang ang hirap maunawaan na pinayagan ng Diyos ang rejection sa ating buhay. Pero ang totoo, protection pala ito ng Panginoon. Ang totoo, protection pala ito ng Diyos kahit na may nang iwan sa atin. Pinayagan niya yung pangiiwan sa atin ng isang tao. And at the same time, kahit mahirap maunawaan na hinayaan ng Diyos na may nanakit sa atin, protection pala yun ng Diyos sa atin. What's the point? Una, there's always right people for every moment in your life. Alam niyo po, mayroon naman talagang tamang tao para sa bawat panahon ng buhay mo. Sino po naniniwala? Aalisin ka ng Diyos sa isang tao na hindi mangyayari ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Naniniwala po kayo na? Lahat ng tao na tatanggalin ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, hindi makakatulong para mangyari ang purpose ng Diyos sa buhay mo. At sino po naniniwala, aalisin ka ng Diyos sa isang tao na masisira ka ng husto? What does it mean? Minsan, hahayaan ka ng Diyos na masaktan temporarily
para proteksyonan ka. Minsan, hahayaan ka ng Diyos na maiwan temporarily para maproteksyonan ka. At minsan, hahayaan ka ng Diyos na ma-reject temporarily para maproteksyonan ka. Ikalawa, when someone becomes right in your life, God will reunite you with them. Hindi naman lahat ng paglalayo forever. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? May mga paglalayo na temporary lang naman. What's the point? May mga paglalayo, hinayaan ng Diyos para maproteksyonan ka. May mga paglalayo, hinayaan ng Diyos para itama ang puso ng iba sa'yo. Minsan, hinayaan ng Diyos na malayo ka sa asawa mo kasi mali ang puso niya para sa'yo. Pero, kung dumating yung tamang panahon na tama na yung puso niya para sa'yo, i-reunite ka ng Diyos para sa Kanya. Pansinin niyo si Joseph, nung naging tama na ang puso ng mga kapatid niya para sa kanya, hinayaan ng Diyos na ma-reunite na sila. The same concept, kung may taong nanakit sa'yo, iniwang ka dahil mali ang puso, hinayaan ng Diyos na malayo sa'yo, pero kung dumating din naman ang panahon na tama na ang puso niya para sa'yo, maniwala ka, ibabalik siya ng Diyos sa'yo. Pero kung hindi dumating yung point o panahon na matatama ang puso niya para sa'yo, ang pagmamahal niya, ang pagtrato niya, hindi nahahayaan ng Diyos na magtagpo pa kayo. So, again, may mga pinaglalayo o mga paglalayo, hinayaan ng Diyos para makita ng iba ang totoong worth mo. Sometimes, hinayaan ng Diyos na malayo ka sa isang tao kasi hindi niya makita yung totoong worth mo. But kung dumating yung point na makita na niya yung totoong worth mo, papayagan ng Diyos na magtagpo uli ang landas ninyo. Meaning, pag ibinalik ka ng Diyos sa isang tao, alam ng Diyos, hindi ka na masasaktan. Pag ibinalik ka ng Diyos sa isang tao, alam na ng Diyos na tama na puso ng taong yon para sa iyo. At pag ibinalik ka pa ng Diyos sa isang tao, alam ng Diyos, nakita na ng taong yon ang totoong halaga mo. Pero once na hindi na pumayag ang Diyos na ma-reunite ka sa isang tao, iisa ibig sabihin nun, protection mo yan. Pag hindi ka na ibinalik ng Diyos sa nang iwan sa iyo, sa nanakit sa iyo, sa nang reject sa iyo, ibig sabihin, pinoproteksyonan ka lang ng Diyos. And finally, bakit pinayagan ng Diyos na ma-reject tayo? For a new horizon where your promotion and your God's word meet together. Alam niyo po, ang Diyos patuloy na hayaang ma-reject ka hanggat hindi ka nakakarating sa talagang portion ng buhay mo. Ang Diyos patuloy na hayaan na may mang-iwan sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. At sino po naniniwala? Ang Diyos patuloy na hayaang may tumalikod sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. Masasaktan ka hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. May mang-iiwan sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. May man-re-reject sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. What does it mean? Una, your promotion is non-negotiable with God. Nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang promotion na inilalaan ng Diyos para sa iyo. Nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang tagumpay na inilalaan ng Diyos para sa iyo. At nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang pag-angat na inilaan ng Diyos para sa iyo.
Yung tagumpay na inilaan ng Diyos sa iyo, kahit hadlangan ng tao, mararating mo. Yung destiny na inihanda ng Diyos sa iyo, kahit hadlangan ng tao, mararating mo. Yung pag-angat dito sa buhay na ito, kahit hadlangan ng tao, mararating mo.